Kasama po natin ngayon si Attorney Christina Conti. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. Oo, ito na nga po no, nag-file ang ICC Office of the Prosecutor ng 15-page po pala itong dokumento na ito na ang hinihiling nga po nila sa korte, wag payagan ito pong hiling na interim release ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo madami-dami yung kanilang inilatag ng mga argumento dito. Sinasabi nila posibleng tumakas ang dating Pangulo, makikialam sa mga testigo, gagamitin yung kanyang political influence. Para po sa inyo, gagano po kabigat itong mga arguments na ito at hindi ko na itatanong ang reaksyon ninyo dahil for sure, masaya po kayo maging yung panig po ng pamilya nito pong mga biktima ng war on drugs. Attorney? Oo, DJ Chacha, para kaming nahimasmasan na, okay, ito pala yung totoo. Kumbaga, parang bluff na sabi ng defense, pumayag na, pero ito ngayon nagsasalita yung prosecution, hindi pala sila payag at hindi yun yung napag-usapan. Siyempre, ang punto namin dito ay mag-ingat kayo para sa prosecution, mag-ingat kayo dito sa Duterte camp dahil meron talaga silang, kumbaga, tendensiya na sa disinformation. Kumbaga, ang ginamit ko ngang term mag-ingat kayo ng dealing with the devil. Ganyan yan, kumbaga. At ang warning nga namin, ang susunod na niyan, sabi nga kanina ni Manong Ted kapag natatalo o medyo dehado, aatakihin mo procedure o yung tao mismo, the personalities, o kaya yung institusyon. Kaya dito sa parang isa to sa mga unang kumbaga talo o pagkontra ng prosecutor ng Office of the Prosecutor sa ilalim ni Mangiayen Yang, inaasahan ko na siya naman ang susunod na target. Sa ganang amin, parang sinasabi ng prosecutor, oo, nag-usap kami. May gano'n dito sa tono nung kanilang diskusyon na, Mm-mm. oo, nag-usap kami, pero hindi kami nagkasundo. Tapos ang medyo pabor sa amin ay worried kami doon na parang medyo meron silang pag-okay kapag sa ganitong bansa. May pinapaboran silang bansa, ang pagkakasabi niya ay, dati na kaming may relasyon dito, nagko-cooperate ito at okay naman ang kanyang track record. Kapag pinapasoli na yung hosted na detainee, isusoli naman nila, isusurrender nila. Kaya lang, yung panimula pa lang ng response nila, ng kanilang komento dito, parang nega na nega. Hindi lang basta statement ni Duterte yung binabanggit nila, pati yung aksyon ng mga kalapit niya. Even yung paghambalos o paano ba, pagdakma ni Hanilet Avancenia dun sa isang pulis, minention ng ICC. Kasi nung hinuhuli daw si Duterte, hindi pa huhuli ng buhay, parang ganon. Paano na kung kumbaga uulit yon na parang huhulihin ulit dahil naka-temporary release. Marami pang punto yung ICC prosecutor na sa tingin namin, bottom line, kahit pa nakipag-usap siya noon na, sige, okay lang naman yung interim release, hindi pa rin siya papayag on a matter of law and principle. Oo, isahin lang po natin yung isa sa mga nabanggit nyo kanina. May sinasabi kayo na wala pang final agreement base dito no sa dokumento sa prosecution ito pong kampo ni Duterte tungkol dun sa proposed country kung saan siya pwedeng ilipat. So conflicting yung claims. Pagka po may mga ganyan na yun yung sinabi ng depensa ng dating Pangulo, pero ito ay sinasabi ng prosecutor na hindi, wala pa kami na pag-uusapang ganyan. Gaano po kabigat yan, yung argumento na yan, na parang teka, conflicting, hindi pala yun yung napag-usapan? Siyempre yung pangalawa, kumbaga yung pangalawang nag-confirm, yung lagi yung kumbaga, kumpirmado ba o hindi? Hindi. Mm. Oo. Tapos ang kwento kumbaga. So as to that fact, palagay ko yung ICC pre-trial chamber, yung mga judges, ang titingnan nila, ibig sabihin walang agreement. Kasi malalaman mo lang may agreement kung parehong sinasabi. Kaya out yung sinasabi ng nauna. Palagay ko hindi naman ito titingnan ng ICC pre-trial chamber na kumbaga nagsinungaling 'to o ano. Ang punto lang nila, sige, ano ba yung ibang batayan sa batas? Ang kinaklaro ng ICC prosecutor, so si prosecutor, sinabi niya ay, pumapayag kami pero sa ganitong kondisyones at ganitong bansa. Ngayon ang sinasabi ng kabila, merong iba silang inaplayan na bansa. Kaya dito din nakakagulo dahil parang kunyari nag-usap man tayo,
may napag-usapan tayo, biglang nung pagpunta mo dun sa court, eh, iba yung sasabihin mo. Mm. Kaya yun din yung nakakainis palagay ko para Oo. sa prosecutor at para sa pre-trial chamber na matapos mong sabihin biglang may ganito. Oo. So, Attorney Conti, wala pa po talagang agreement dun sa country? Wala. Wala, O oo. hindi sa agreement, parang ang intindi ko 'pag sa tono ng prosecutor, sabi niya, "Papayag kami kung dito." 'Yan. Parang hindi niya sinabi kasi na nag-agree sila, parang sabi nila ng prosecutor, "We are amenable to this particular country kasi meron na kaming history diyan." Siguro, ang hindi ko kasi maintindihan pumayag ba sila kasi bakit itong defense nag-offer ng iba. Kaya sa kalagitnaan ng usapan nila, may nabago kumbaga. Oo, nabanggit din po 'no, yung naging kaso ni Senator Leila De Lima. Dun sa document na ito ng prosecutor, sinasabi doon na yung record ni dating Pangulong Duterte sa pag-target sa mga kritiko, kagaya nga ng pagkakakulong noon ni Senadora Leila De Lima, na isa sa pinaka-vocal na critic ng dating Pangulo, eh pati yung mga naging banta sa obispo nabanggit po diyan, tama, at human rights advocate, tama po ba, attorney? Tama, kasi Mhm. 'yan yung pangalawang, point ng ICC pre-trial ng prosecutor rather. So, ang una niyang punto ay, itong tao ba ito ay pupunta o sisipot sa September 23 and onwards. Yung pangalawa niya, ito bang taong ito habang, temporary na nakalaya ay i-o-obstruct or i-interfere ang proceedings. Tapos dalawang punto 'yan, may kakayahan ba siya at may history na ba siya. So yung pangalawa na 'yon, may history na ba siya, ayun, malinaw na hinahabol niya o nireresbakan yung mga kumokontra sa kanya. At yung konteksto ng paghabol niya kay Secretary de Lima at senator na siya no'n ano, ay dahil inuungkat yung issue ng DDS, ng Davao Death Squad Murders, tapos mula sa CHR investigation, nagkaroon na rin ng Senate investigation. Kaya sabi ng ICC, sa ganitong sitwasyon na kami naman ngayon ang mag-iimbestiga, aba, baka biglang magkaroon ng kumbaga similar na kaganapan kahit na iba na yung konteksto. Kaya itong history niya ay importanteng punto dahil ito ay pinapakita sa court, ganitong klaseng tao ito. Kapag inusisa mo yung buhay niya, eh babalikan ka niya at bubusalan. Tinanggihan din ng prosecution ito pong argumento ng depensa sa medical condition ng dating Pangulong Duterte. Binanggit nila dyan, bumiyahe siya tapos nagsalita pa ng halos 1 oras sa Hong Kong bago po naaresto. Medical arguments, ano pong tugon nyo dyan? Dito sa, naisama rin yan doon sa dokumento nga po. Oo, yun yung sa first na argument na parang major argument, makakasisipot ba siya sa susunod na hearing? Merong reductions diyan. Yun yung particular na palagay ko kumbaga ano yung kondisyon niya ngayon. Ang hirap ding, aninagin pero ang sinasabi ng prosecutor, hindi ito sapat, itong medical condition na ito, para palabasin ka. At hindi ito parang ibig sabihin, eh, aalis ka ng detention center at sabihin na natin pupunta ka ng ospital. Parang ang naintindihan ko kasi redacted nga, eh, itong kondisyon mo, hindi mo kailangang nasa labas ka ng detention facility. Kaya ka naming sagutin. Kaya mo yang magawa kung anumang treatment sa loob ng detention facility. Short of saying, hindi kami naniniwala. May punto naman na ang problema redacted, eh, pero hindi kami naniniwala na itong kumbaga blank, itong sitwasyon mo ay kailangan kang ilabas all the time o sa pangmatagalang panahon. Siguro ang puwede din nating ang alternative nito, puwede kang ilabas like 1 day, 1 week, pero hindi yung pangmatagalan tapos sa ibang bansa pa. Oo. Attorney Christina, naalala ko nung huli ka namin kausap ni Manong Ted po dito, etong mga arguments, yung iba dito na nasa document po ng prosecutor, karamihan dito eh yun din po ang punto ninyo kung bakit hindi kayo papayag for the interim release. And you were saying that time na susulat po kayo, gagawa kayo ng paraan para nga po hindi ito mapayagan. Nagkaroon po ba ng pag-uusap sa panig po ng prosecution at maging ng pamilya nitong mga naging biktima ng drug war bago po Naku, inilabas ito? naku wala.
In fact, iba yung kausap namin kasi sa ngayon ang temporaryong representative ng mga biktima, ito yung parang third group na legal team, yung Office of the Public Counsel for Victims. Kasi habang hindi pa kumpleto yung registration ng mga biktima, sino ba ang victims of the case at sino ang abogado nyo, habang wala pa yung ganung deadline pa kasi namin, August, Office of the Public Counsel for Victims, sila yung kausap namin. Mm. Pero hindi ako magtataka na pareho kami dahil pareho naman kami ng tinitingnan na jurisprudence o nakaraang mga pagpapasya na ng ICC. At saka ako, common sense. Yung usapin pa lang ng bakit mo palalayain ng isang tao na may kapangyarihan na tumakas, may pagkakataon, may pera. Kaya sabi ko nga, ay buti na lang. Hindi ko inaasahan sa totoo lang na mag-i-issue yung prosecutor ng kaagad ng ganitong response. Kasi wala pang order. Minsan kami din, naghihintay kami ng order galing sa court na, ito deadline nyo para mag-submit. Pero ang tingin ko na pressured na din sila dahil sinangkalan sila eh. Sabi ng defense, pumayag na yung prosecutor. At ang comment nga nila nun, we will issue or we will make a submission in due time. Isipin mo yun na parang may ibang tao na nagsasabi, itong sinabi niya. Pero hindi naman totoo. Kaya talagang kung ako ang prosecutor, isasampa ko ito, isasubmit ko ito at the earliest possible time. Oo. What's next, Attorney Cristina Conti, after po nito? Pagpapasyahan na ito, magsasubmit lang. Hindi ko pa natanong sa OPCV kung kailan yung submission nila talaga ng formal sa ICC. Pero yung ipaabot ko din na yung judges kasi retreat, annual retreat sa Nuremberg. Yung Nuremberg, yun yung doon nangyari yung kauna-unahang International Criminal Tribunal. Pinagpasyahan nila yung war crimes nung World War II. Kaya hindi talaga bakasyon, no? Parang refreshing ng kung anong mga napag-aralan. At ngayon, back to business. Pagpapasyahan to siguro in a few weeks. Tapos may isa pang pending na issue. At yun yung jurisdiction, challenge to jurisdiction ng defense. Sa totoo, dalawa ngayon yung pending niya, parehong hinihingi, paglaya. Una, pwede bang palayain niyo? Interim release, buhay pa rin naman, pagpapasyahan pa yan. Palayain niyo naman ako kasi may ganito akong kondisyones at ako ay, sabi nga ni Sara Duterte, super senior na. Pero yung pangalawa, palayain niyo na ako ng tuluyan at permanently kasi wala namang jurisdiction yung ICC. Itong dalawang preliminary issues ang pending at sana mapagpasyahan yun before September 23. Otherwise, ang isang alternative, pwedeng sabihin ng pretrial chamber, yung jurisdiction, kasi permanent dismissal yun, parang ganun, pwedeng pagsabayin yun sa September 23. At patungkol doon sa schedule ng September 23, may dalawang in between na schedule, July 1 at saka July 4. Para sa mga nakakalendaryo dyan, inilista na po. Yung July 1, pero hindi naman para sa atin yung July 1, FYI, ito yung deadline ng palitan ng impormasyon or ebidensya sa pagitan ng prosecutor at ng defense. So tama po ba? Tapos July 4, Sige po, attorney. Tapos July 4, ay lalabas yung tinatawag na document containing the charges. Yan na yung equivalent ng information sa atin. Yung nandoon nakalagay yung sakdal, ano yung kaso, di ba katulad dun sa warrant of arrest, di umano, meron din siyang acts of murder and acts of rape and torture. Hindi pumayag yung pretrial chamber na hindi sila nakumbinse na may rape and torture. Murder lang yung pinayagan nila. Dito sa document containing the charges, interesting para sa ating lahat kung murder ba yan, kung ano yung acts pertaining to crimes against humanity. Murder, pwede ding imprisonment kasi, pwede ding rape, pwede ding torture, and other inhumane acts. Okay, so yan po ang ating aabagan. By next week na po iyang binabanggit po ninyo, attorney, no, na July 1 at July 4. So salamat po, attorney, sa inyo pong panahon at paliwanag. At muli po, for the record lang, Madam Chair, kami natawag lagi sa kampo ng dating Pangulong Duterte at maging dito po kay VP Sara sa kanilang pong panig, pero lagi silang walang available po na tagapagsalita. So Madam Chair, Attorney Conti, salamat na marami sa inyo pong panahon. Permission to be
permission to leave, Your Honor. Salamat po. Permission to be remanded. Salamat, attorney.